suporta, pwede po kayo mag-log on sa aming website sa www.ramatak.net. That's RAMATAK.net. Pakiulit mo para medyo Apo, pwede po kayong bumoto dito, pwede kayo tumingin ng mga updates sa website po natin, www.ramatak.net. Ramatak. Okay. So, rest assured, Mika, na lagi kami nakasuporta doon sa iyong pinaglalaban at bigyan mo kami lagi ng update, ha? So, from time to time, tatawagan ka namin at malaman namin kung ano yung mga latest na mga pangyayari. Salamat sa iyo, Mika. Salamat din sa inyo, Sir Dan. Okay, thank you. Partner, saan ka na? Bumati ka muna, partner, sa ating mga tagapakinig. Ayan. Malungkot ang bati ko, partner eh. Bakit, partner? Hindi masaya pala dahil kaarawan ni Commander. Kaya pala na-late ka, Dre. Maintindihan na kita doon. Na-late tayo ng sandali dahil unang-una yung mayroong konting salo-salo bilang kaarawan ni Mrs. Juan. May bilang talaga, ha? Sana. Mrs. Juan, ha? Sana hindi nakikinig. Yun nga, medyo maraming bisita, na-late na ng pagkahiwalay at inabot pa tayo ng traffic. Lakas na ulan. Ba't naman maghihiwalay ka agad birthday? Sa totoo nga, na-arbor na ako ni Commander tong araw na to. Di ba, balik bahay ka pagkatapos nito? Kaya sabi ko, tungkulin muna sa trabaho bago servisyo muna. Sige. Di ba? So, yung ano mo, no? Yung past case expose kanina. Ano ba yung ano mo yan? Bago mo mga expose dyan. Nakabati ka naman ba? Bumati mo na. Nagkakagulo tayo pag dalawa lang tayo, no? Binabati ko ang aking mga pamangkin, kapatid na nagdaos ng kaarawan itong Oktubre. Belated sa inyo mga kapatid, mga pamangkin na nagkasunod-sunod dito Oktubre ang inyong kaarawan. At higit sa lahat sa aking may bahay na the only one. Paano yung walang bahay pa doon? Paano yung walang bahay? Yung may bahay lang binati mo. Sige. Absuelto tayo ron. Ngayon, isang malungkot na pagbati naman at nakikiramay tayo sa aming kapitbahay na si Boy Taco, kung tawagin. Bayan ba yung kapatid ni Boy Tulog? Isa po ito sa mga mahusay na kapitbahay natin at nakakalaro ko pa sa basketball nung araw. Bakit tako tapos basketball? Hindi ba dapat bilyar? Sa bilyar, Pero sinawing pala dahil hindi ayaw magpaawat sa pag-inom, ang inyong abang katoto ay laging umiinom. Hindi pala nagiinom, kaya nakalamang tayo ng konti sa kanya. Katoto. Sige, partner, yung ating yung sinasabi mong i-report mo. Dito meron tayo isang caller, yung ating kaibigan si Dr. Evangeline Rapanan. Nandiyan na ba sa linya? Nasa linya na ba, Katoto? Ayan, okay na. Doktora, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po sa inyong lahat dyan sa DWAD 1098 kHz. Magandang hapon din naman. At mas maganda ka pa yata sa hapon. Boses mo lang, doktora, pang-announcer ka na rin Boses kong bataan, sabi nila. Oo nga. Oo nga, ma'am. Ma'am, parang 16 years old pa lang kayo. Si Katotong Dano, yung kadandem ko, si Dan Sulueta. Magandang hapon po. Kami po yung
Kami po yung nagbibigay ng magagandang pahayag sa talakayang Pinoy. Ang mga maiinit na issue sa ating pamahalaan. Opo. Pero sa panig nyo, magandang issue. Opo. Dahil minsan ko kayo napasyalan sa inyong tanggapan at sa sandaling ating pag-uusap ay napansin ko na ang inyong kabutihan. Opo. Doktora, sa ngayon ho, anong posisyon ang ipinagkaloob sa inyo ni ating magiting na Mayor Alfredo Lim? Ako po yung bagong City Health Officer ng Maynila. Ayun, kailan po kayo na italaga ng ating magiting na Mayor? Noong pong July 4 po, nag-start yung aking 2 weeks po akong officer in charge. Then, noong July 22 po, City Health Officer. Kumpirmado na ng City of Manila, ng City Yung Council. Hindi pa rin po. Hindi pa kumpirmado. Opo, pero from the civil service, okay naman po. Pero sa nakita ko sa inyong pamamalakad, sa tagal ng inyong paglilingkod, ika nga, hindi kayo ilalagay ng ating butihing alkalde kung wala siyang nakitang maayos na at tapat na paglilingkod sa ating siyudad ng Maynila. Salamat po naman po kay Mayor Lynn at nakita rin niya po yung aking katansan na paglilingkod na sa Maynila na mukhang mapapabuti naman. Mga ilang taon ba kayong naglilingkod na sa ating Manila government? Since 1987, nag-25 years na rin po. Tagal-tagal pa rin pala ang inyong ipagkakaloob na katapatang paglilingkod sa ating mga nangangailangan sa lungsod ng Maynila. Ilan po lahat ang ating health center na pinangangasiwaan? Sa ngayon po, 59 health centers na po meron ng siyudad ng Maynila. Dahil pala. Yan po ang legacy iwan sa atin. Ba? Ibig sabihin yung dating mga health center nadagdagan pa. Opo, nadagdagan pa ho ng 10. Ba, matindi talaga si Mayor. Opo, at 2 na naman pong ospital ang naidagdag niya. Kailangan palang mailuklok muli para sa kanyang huling termino. Dapat po. Mahal na mahal Suportahan po natin ng si kanyang Mayor Lim. constituent sa Maynila. Ibang klase pala si Mayor. Ang programa po niya talaga dyan para po lagi sa kalusugan. Oo. Balita ko yung itong tungkol sa mga gamot na ating iniingatan para sa ating pamayanan. Mayroon ba tayong emergency fund na tinatawag kapag kinakapos ang pondo ng ating mga health center sa gamot? Opo, bawat distrito po, pag naubusan po ang gamot dahil galing po sa amin sa central, di po natin maiwasang kumisan na nagkakaubusan. Meron po ang bawat distrito ng emergency funds na tigwa 150,000 po at ang mga hospital naman po tigwa 200,000 po yun. Malaki palang nakalaan na pondo sa inyo. Opo. Pero sa palagay niyo ba, Doktora, yung pondong pang isang taon posibleng kapusin o paano? Ay, hindi naman po kasi doon sa 150 po, pag naubusan, nire-replenish po kaagad yun. Para makapag-purchase na rin po kaagad ang mga district health officer. Ma'am, pwede po magtanong, no? Sa katanong. Ano po ba yung mga kinakaharap niyo yung problema ngayon sa inyong departamento? Lalo na po yung mga sakit na dala nitong mga nakaraang mga bagyo. Ano po ba yung mga ano nyo ngayon, mga main concern? Kasi po nagbagyo, no po ba? Siyempre, marami po dyan ang mga, lalo na sa nagkaroon tayo ng mga evacuation areas. So, yun po, marami po mga ugot sipon, kalimitan. Nawala naman po ng kaunti ang ating dengue. Okay. Kasi po nagbaha. But right now po sana, ang pinakamaganda po pwedeng gawin sana ng bawat barangay at ng mga tao sa kanila lugar po, ang paglilinis ng kapaligiran. Yan po sana ang numero 1 po natin pwedeng gawin. Siyempre po, zero waste po tayo management. Kung wala pong basura, wala po tayong sakit. Kasi po ang basura, unang-una po nagkakalat po yan naman. So, wala pa naman tayo mga kaso ng mga yung dengue, may mga kaso po kami, Opo. kaya lang po, yung tinatawag po natin katulad po sa
sa Quezon City. Sa ngayon po kasi, dati kasi number 1 kami. Opo. Ngayon, pangatlo na lang kami. Wala naman po kasi kaming ganun karaming case fatality. Pag ang case fatality mo po more than 1, ibig sabihin po, meron kang outbreak. So right now, wala naman pong outbreak ang Maynila. Nasa 0.7 po kami. Opo. Yun lang po, ma'am. Yung na doktora, ay itong nakarang matinding dating ni Pedring. Opo. Alin ba ang pangunahing iniligtas natin o inilikas na pamilya na inabot ng bagyong Pedring? Ayan po yan sa mga paligid po yan ng mga Baseco. Papunta po yan nandun sa Tondo sa ating ulingan. Yan po yung sa Gasangan, Baseco. Yan po naman ay mga nailikas po sa ating covered court at saka yung ating sa Calic, yung Corazon Aquino High School po natin. Tapos yung parting Parola naman po, ayan po yung mga dinala po sa P. Guevara High School. Marami po talaga pong naapektuhan. Di maganda naman ang kinalabasan ng resulta ng Opo. pangangalaga Wala ng naman po kaming casualties. binabati namin kayo. Lalo na Naka-monitor po kasi ang lahat siya. Meron po kasi kaming disaster. Yung command post po, yung mga ganyan tungkol sa disasters. Naka-ready po kami lagi yan. yun, kaya pala Meron po kasi tayong hepe dyan eh. Oo. Sa disasters, sanay na po na-train na po ng 7 taon na po yan. Nag-training na siya naman po ang nagbababa sa amin. Si Ayun. Dr. Virgilio Martin po yun. Kaya pala laging handa ang Maynila. Opo, handa po kami lagi. Maraming salamat, doktora, at binabati ka namin bilang City Health Officer Okay, ng salamat Maynila. Po, ma'am. Congratulations. Congratulations. Salamat po sa Lalo na sa ating alkalde Opo, ng Maynila. Napakagaling. opo, Walang talo. opo, syempre. Opo. Sige, doktora. Sige po. Okay, Congratulate. bye-bye. Thank you, ma'am. Wala ka bang napapansin sa iyong mga Okay. kapal? Tumatawag yung ating kasama sa Hagonoy, Bulacan, si Engineer Willie Juan, no? Nandun siya sa gitna ng baha at namimigay ngayon ng ng mga relief goods, no? Kaya hindi nakarating. So, nandiyan sa linya ngayon at dyan sa background music natin, maririnig mo, yan, na talagang napakasama na sitwasyon ng kapaligiran natin. Engineer, magandang hapon. Magandang hapon mga kasama. Kasamang Dan, alam ba Eko? Kasamang Medyo, Dan, medyo. classmate Pasti, magandang hapon. Bawasan mo konti, Eko, Engineer. Good afternoon. Ito, okay na ba? Okay, sige. Bigyan mo nga kami ng yung actual scenario diyan para medyo parang naisalarawan natin sa ating mga tagapakinig kung ano yung hitsura no nakikita niyo sa bandang Hagonoy at saka ibang parte ng Bulacan. Oo, kasamang Dan. Sa katotohanan, kami ng umaga pa kami nandito sa Bulacan at nauna kaming nagpunta sa bayan ng Kalumpit. Doon sa isang baryo na malayo-malayo na madalang madatnan ng mga relief goods. Ito yung Barangay San Jose. At mga daan na papunta sa Barangay San Jose ng Kalumpit ay talagang binabaha pa, gabewang pa. At yung mga bahay sa gilid-gilid ay talagang lubog pa sa taas. Wow. Kawa yung mga tao. At awa ng Diyos naman, kasama. Gaano kalalim, engineer, sa Kali kasi bewang. Bewang, Sa mga kali. sakayan, mas madalas mas baba yung mga bahay kesa sa mas malalim pa. Parang stagnant na ba ito? Stagnant o dumadalo siya? Ay, stagnant na siya kasamang dyan. At, Opo, ibig sabihin wala nang daluyan talaga. oo. Ay, At grabe. nangangailangan pa rin sila ng mga tulong yung mga tao doon. At ngayon kasama, nandito na kami ngayon sa bayan ng Hagonoy. Oo. Sa bayan ng Hagonoy, dito nagmula ang ating dakilang Senator Black Ople. No? Oo. At kasama natin ngayon ang Secretary Mayor, yung Honorable Mayor Angel Cruz Jr. Ay, maswerte tayo. Villanueva, at siya po ay magbibigay ng ulat tungkol naman sa sitwasyon dito sa